Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pahirapan ang pagsakay ng ilang commuter ngayong nabawasan po ang mga namamasadang jeepney. Kasunod po yan ng naunang banta ng LTFRB na huhulihin ang mga hindi pa consolidated. Sa isang lugar sa Maynila, to the rescue sa mga stranded ang mga tricycle. Nakatutok live si Mark Salazar. Mark! Pia, Vicky, Emil, ngayon ang unang araw dapat nung sinasabi nilang hulihan dito sa mga unconsolidated jeepneys. Kaya tayo ay nag-ikot para tingnan natin kung paano ang implementasyon nito at paano makakaapekto ito sa mga pasahero. Kung halimbawa, turns out marami palang mga jeepney ang magtitigil pasada ngayong araw. Walang bumiyahing jeep mula sa isang terminal sa Nagtahan, Maynila kanina umaga. Hindi pa kasi consolidated ang kanilang jeep. Humaba tuloy ang pila ng mga pasaherong walang masakyan. Mabuti at sumalo ang mga tricycle sa rutang ito. Kawawa po mga pasahero, walang jeep eh. Wala po, tumigil sila sa biyahe. Yung napaprint ko pong money na ginamit ko for school, nagkulang na po. Pagpunta ko dito sa sakayan ng jeep, nakita ko po to. 20 pesos po pa lang, dala ko lang po is halos 14 pesos na lang. Jeep po yung sinasakyan ko pauwi po talaga sa amin. Kaya lang po strike po. Wala po akong choice para mag-tricycle kasi pag nilakad ko po mainit po eh. May libreng sakay naman na dineploy ang LGU ng Maynila. 40 jeepney sa rutang Paco, Rotonda, Nagtahan sa Maynila ang hindi pumasada dahil hindi consolidated. Paano kami babiyahe kung huling kami ng LTFRB? Biyahing-biyahe kami, tutusin lang. Kasi mga driver ko dito, puro may mga pamilya yung pinapakain. Kung huliin nila kami, dahil di kami consolidated. Dismayado ang mga pasaherong nagkakasya lang sa 3 modern jeep na natirang bumabiyahe sa ruta. Dapat siguraduhin lang may sakyan ng mga tao kasi kawawa ang mga commuter ngayon. Wala may sasakyan. Sa dami ng pasahero sa umaga, hindi naman kayang lahat yan. Sakay lahat ng ibang biyahe. Sa monitoring ng LTFRB, 313 na ruta pa sa Metro Manila ang may mga traditional jeepney na hindi na nagpa-consolidate bago ang April 30 deadline. Pinakikiramdaman daw nila ang epekto sa mga pasahero dahil marami sa mga rutang ito ay bumabiyahe galing o papunta sa commercial hubs. Sa Caloocan, Balintawak, 8 ruta ang nabawasan ng jeep. Pero sabi ng LTFRB, sapat ang mga bumiyaheng consolidated na. 13 ruta naman galing at papuntang Blumentritt ang nabawasan ng mga jeep na bumabiyahe. May mga bumabiyaheng consolidated traditional jeepney at e-jeepneys. Sentro din ng babaan at sakayan ang Cubao sa Quezon City, kung saan 13 ruta ang apektado ng tigil pasada ng mga unconsolidated jeepneys. Pero wala namang na-stranded na pasahero. Sa ating pag-iikot ay wala naman tayong nasaktuhan na hulihan, Emil, at wala rin tayong nasaksihan na malawakang eksena ng stranded na mga pasahero maliban doon nung umaga na rush hour na pinakita natin sa area ng Nagtahan. Pero itong maghapon, wala tayong nakitang grabing epekto sa tigil pasada at sa hulihan supposedly na gagawin. At ating inaantabayanan ngayon kung ano ang magiging assessment ng otoridad dito sa unang araw ng kanilang crackdown. Mula dito sa Quezon City para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Mark Salazar. Sumuko po sa NBI ang negosyanteng si Ferdinand Guerrero, ang natitirang akusado sa kasong serious illegal detention for ransom ni Vong Navarro. At nakatutok si John Consulta. Pasado alauna ng hapon ng sunduin ni NBI Director Bernardo de Lemos sa Makati City ang sumukong negosyanteng si Ferdinand Guerrero. Matapos kausapin ng kanyang mga abogado, tuluyan na itong inaresto ng NBI. May karapatan pa kayong manahimik. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin laban sa iyo. Si Guerrero ay co-accused ni Cedric Lee at Denise Cornejo na na-convict sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ng aktor na si Vong Navarro.
Ayon kay Guerrero, minabuti niyang sumuko habang inaapila ang kanyang kaso. I've surrendered everything to the Lord, God is sovereign, God is in total control. We will elevate his case at lalabanan namin on appeal. And we are confident in our justice system na mabibigyan ng patas na laban si Ferdinand Guerrero. Pipilitin daw ng NBI na matapos ngayong araw ang mga dokumento kaugnay na pagkakaaresto kay Guerrero. Babalik natin yung warrant sa issuing court at ipapaalam natin sa husgado na andito na sa kustodiya ng NBI si Mr. Guerrero. Aantayin natin yung commitment order ng husgado kung saan sang facility ipapadala at susundin natin yan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Arestado sa Cebu ang Australianong leader umano ng sindikatong konektado sa isang Mexican drug cartel. Nagbabalik si John Consulta, exclusive. Pagbukas ng gate ng kanilang target na bahay sa San Remigio, Cebu, agad hinarang ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang papalabas na sanang sasakyan. Get out, get out. Go. On your knees. Hands behind your back. Yes. Okay. Agad pinababa sa kanyang kotse at pinusasan ang puganteng Australian national. Priority target ang dayuhan dahil leader ito umano ng isang malaking international drug syndicate at may inisyong Interpol Red Notice para sa kanya. Nag-umpisa ito sa pakikipag-ugnayan natin sa USDEA or US Drug Enforcement Agency at Indonesian Police. Kaugnay nga sa impormasyon na may isang leader ng isang drug trafficking organization na dito nagtatago sa Pilipinas. Medyo naging challenging lang itong paghahanap sa kanya kasi nga alam niyang pinaghahanap siya ng batas kaya iba't ibang passports din or IDs ang ginagamit niya dito upang malaya siyang makapaglipat ng kanyang mga pinagtataguan. Ayon sa immigration, lumalabas na konektado umano ang Australiano sa Mexican drug cartel na nasa likod ng pagpasok ng malaking bulto ng droga sa isang bansa dito sa Southeast Asia. May outstanding warrant of arrest din siya sa Indonesia. Sinasabing may na-intercept na delivery ng malaking halaga ng shabu sa Indonesia at kung saan sinundan nga ito ng mga tauhan ng Drug Enforcement Agency ng US at ng Indonesian Police kung saan natuntun nila ang mga pinagdalhan ng shabu at nahuli nila ang mga taong nag-deliver nito. Sinasabi din na connected din siya sa isang drug cartel sa Mexico dahil napag-alaman na itong drugs na dumating sa Indonesia ay directly nanggaling sa Mexico. Nasa Bureau of Immigration Detention Facility ngayon ang banyaga. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Nagbabacktracking na ang mga otoridad para matukoy ang mga local contacts dito sa bansa ng naarestong high-profile fugitive. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nagpaalala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga sundalo na maging handa sa mga bagong banta sa seguridad. Kasunod dyan ang isyu kamakailan kaugnay sa umano'y destabilisasyon. Nakatutok si Ivan Bayrina. Matapos lumutang kamakailan na may niluluto umanong destabilisasyon sa hanin ng mga retiradong opisyal ng Philippine National Police. Sinabi ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya hayaan ang anumang pagpapahina at pagkakawatak-watak sa pamahalaan. Sa harap ng 4th Infantry Division ng Philippine Army sa Northern Mindanao, hinimok sila ng Pangulo na maging tapat sa tungkulin at sa bansa. I urge all of you to continue to demonstrate your loyalty, patriotism, and service to the country. And let that love of country remain as your compass in your duty to our country and to our people. Kinilala ng Pangulong tagumpay ng Armed Forces sa patuloy-an niyang paghina ng mga rebelde sa Northern Mindanao. Hindi lang daw dahil sa bakbakan kundi sa pamagitan ng mga proyektong tumutugon sa ugat ng rebelyon tulad ng mga kalsada, patubig, mga paaralan at mga health center na pinondohan na ng 5.3 billion pesos ang pamahalaan. Mensahe pa ng Pangulo sa mga tropa ng pamahalaan, pag-aralan at paghandaan ng anyay mga bagong banta sa seguridad at ang bagong anyo ng bakbakan sa digital space. I call on you to develop the skills that are going to be required to combat these new forms of warfare, including those that extend up to the digital realm. We must be prepared to fight false narratives, disinformation, digital operations that seek to sow conflict against us and amongst us. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras.
Ninakaw na, kinalakal pa umano ang mga bakal sa ilang bagong tore ng NGCP sa Cebu. Dagdag problema po yan, lalo ngayong nagkukulang po ang supply ng kuryente. Ang epekto sa consumer, tinutukan ni Maki Pulido. 12 bagong gawang tore ng National Grid Corporation sa Cebu ang ninakawan ng mga bakal na ibinenta sa junk shop. Sa anti-pilferage law, may multa itong 50 hanggang 100,000 pesos at kulong na 12 hanggang 20 taon. Hindi lang yan kasing simple na papalitan ng NGCP. Meron talagang real danger na maantala yung serbisyo ng transmission. Posible ring magkaroon ng sakuna. Sa Batangas, problema ng NGCP ang pagpapalipat ng korte ng pwesto ng 2 tore na bahagi ng Tuwi Dasmariñas Transmission Line and Substation Project. Sabi ng NGCP, dahil dyan, posibleng maantala ng 2 taon ang proyekto at hindi may hahatid ang 5,000 megawatts na supply ng kuryente mula sa mga bagong tayong planta. Dahil pinapasa sa mga consumer ang lahat ng gastos, ang ibig sabihin ng mga problemang yan, posibleng pagtaas ng electric bill. Nakita naman natin sa nakaraang mga linggo na may red alerts. Pag hindi natapos ng NGCP yung mga proyekto on time, baka lumala. Tansya ng NGCP, 10 centavos per kilowatt hour ang maaaring maidagdag sa transmission charge sa susunod na buwan. Ito yung pinambili ng NGCP ng reserbang kuryente noong Marso na pinayagan ng Energy Regulatory Commission na singilin. Kung kumokonsumo ka ng 200 kilowatt hour kada buwan, posibleng dagdag na 20 pesos ito sa electric bill. Sabi ng Meralco na maniningil nito sa consumers, magko-compute pa sila. Siyempre, meron talagang ganung posibilidad na tumaas ang overall rates. So yung actual amount, medyo kailangan pa natin i-check yan kung ano yung magiging actual. Tulad ng marami, di na alam ni May saan pahuhugutin ang pambayad sa wala raw tigil na pagtaas ng singil sa kuryente. Sana tulungan tayo ng ating gobyerno. Si unang-una napakasakit sa bulsa yung pagtaas. Instead na pambiling bigas, pambayad sa mga ibang kung tuloy-tuloy na ito, paano na? Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Bagaman pinaligiran ng mga barko ng China at tagumpay na nakapaghati ng ayuda, ang ilang miyembro ng isang sibilyang grupo sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. At live mula roon, nakatutok si Joseph Moro. Joseph? Pia, nakalapit sa may Baho de Masinloc yung advance grupong atin to. Samantalang main convoy ay tinatanan ng China Coast Guard. Kahapon ng umaga, nakalapit ang advance team ng grupong atin to ng hanggang 25 to 30 nautical miles mula sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal sa West Philippine Sea. Nakapamigay sila ng mga supply at gasolina sa mga Pilipino mangingisda doon. Pero hindi daw ito naging madali. Nakapaligid daw sa kanila ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese Navy. Lumapit pa daw ang Chinese Navy sa maliit na bangka ng hanggang 200 metro kaya medyo nabahala raw ang grupo. Kaya tinawag ng atin to na tagumpay ang kanilang misyon. Ang masasabi natin, mission accomplished. Sa paglalayag ng grupo ng West Philippine Sea, gustong igiit ng atin to coalition na ang bahaging ito ng karagatan ay hindi lamang nasa loob ng Exclusive Economic Zone, kundi bahagi mismo ng teritoryo ng Pilipinas. Pagkatapos naman mamigay ng supplies ng grupo malapit sa Masinloc, Zambales, 3 China Coast Guard vessel ang sumulpot habang papunta na sa direksyon ng Panatag Shoal ang grupo. Nakamanman at minsang lumalapit ang mga Chinese vessel sa civilian convoy. Pero sa harap nito mula sa kanilang maliit na bangka, isinigaw nila ang kanilang saloobin. Kanina, isang Chinese Coast Guard vessel na lamang ang nagmamasid pero kalaunan ay bumalik na rin ang 2 pa. Ang barkong yan ng China Coast Guard ay isa doon sa 3 na Chinese Coast Guard vessel na nakabuntot dito sa grupo ng atin ito at sa BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. Yan ay bahagi ng unang layer ng blockade o pangharang para dito sa misyon na ito dito sa West Philippine Sea. Pero bukod dyan, may nakita rin tayo na barko ng Chinese Navy. Nakapamigay naman ng mga supply ang grupo sa mga mangingisdang pumalaot sa lugar. Sa gitna ng dagat, ibinandera ng grupo ang watawat ng Pilipinas. Di na sila dumiretso papuntang Panatag Shoal dahil naisagawa naman daw nila ang misyong magbigay tulong sa mga mangingisdang Pinoy. Sa isang pahayag naman, iginit ng China na teritoryo nila ito at pinapayagan lamang ang mga Pinoy na mangingisda gamit ang mga maliliit na bangka.
Pero Pia, sabi ng ating gobyerno ay nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Samantala sa mga oras na ito ay kasabay na natin yung convoy ng atin to pabalik sa Zambales matapos nga ang anilay matagumpay nilang misyon dito. Pia? Maraming salamat, Joseph Moro. Iginiit ng China na totoo ang mga inilathala ng Chinese Embassy kaugnay ng mga kasunduan ng China at Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea. Malinaw daw ang inihayag nitong pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Ang pahayag ay inilabas matapos sabihin ng Foreign Affairs Department ng Pilipinas na sisilipin nito ang mga ulat na iligal na mga aktibidad ng ilang China diplomats. Kasunod dyan ang mga ulat na may recording ang Chinese Embassy ng pag-uusap ng Chinese at Philippine military officials. Bawal kasi ang wiretapping sa bansa. Lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang Absolute Divorce Bill. Isinagawa ang botohan sa pamamagitan ng viva voce o sa palakasan ng boses. Sa panukala, kabilang sa mga papayagang magdiborsyo ang mga nasa toxic o mapang-abusong relasyon. Pero kinakailangang dumaan ang divorce proceedings sa mabusising pagsusuri ng hukuman. Base po sa bill, ilan sa grounds para sa absolute divorce ay pisikal na pananakit o pang-aabuso sa petitioner o sa anak nito, pananakit o pamimilit sa petitioner na magbago ng relihiyon o political affiliation, at pagkalulong sa droga, sugal o alak. Sinabayan ng kilos protesta ng ilang transport group ang pagsisimula ngayong araw ng hulihan laban sa mga hindi pa consolidated na jeep. Pero ang LTFRB wala pa umanong pinalalabas na manghuhuli. Nakatutok si Oscar Oida. Kapansin-pansing puro may mga sticker na ng kani-kanilang kooperatiba o korporasyon ang mga bumabiyahing jeep sa Monumento Caloocan kaninang umaga. Indikasyon na consolidated na ang mga ito. Ang tsuper na si Christopher, inabutan pa ng GMA Integrated News na nagkakabit ng sticker para iwas daw aberya. Para at least makita nung mga law enforcement na nakakomply kami, na sumusunod kami sa gobyerno sa sa programa nila. Ngayong araw na dapat ang simula ng hulihan sa mga bibiyahing jeepney na hindi consolidated sa pangunguna ng LTO, MMDA at PNP base sa paalala ng LTFRB. Pero ayon sa LTFRB, wala pa silang pinalalabas na manghuhuli. Sabi pa ng MMDA, naghihintay pa raw sila ng guidelines mula sa LTFRB para makapanghuli ng mga hindi consolidated na jeep. Paalala ng LTFRB sa lahat ng mga consolidated na jeepney, i-display ang kanilang mga dokumento sa dashboard o windshield para hindi na maabala. Ang mga hindi naman nakapag-consolidate, pinaalalahanan din ng DOTR na wag nang piliting bumiyahe. Clear naman sa LTFRB yung mga lugar na mababa ang consolidation at malamang doon ang posible na magkaroon nga po tayo ng mga kasama na magiging tulurum. Doon po tututok ang LTFRB, LTO, ang ating mga kasama sa kapulisan para wag pong bumiyahe yung mga hindi consolidated. It is the discipline that is needed. Kailangan din po yung disiplina nila na wag pumasada dahil wala na pong karapatan. Pwede kasing mauwi sa isang buwang suspensyon ng driver, 50,000 pesos na multa sa operator, at posible pang ma-impound ng 30 araw ang sasakyan kapag nahuling lumalapag. Pero tutol sa hulihan ang ilang grupo, gaya ng Manibela at Piston, kaya nagmarcha sila patungo sa tanggapan ng LTFRB. Hindi pa ba sila nakontento? Kinukuha na nga nila yung prangkisa namin na aming pinakikipaglaban. Pagkatapos yan, pati pa ba naman yung jeep ay kukunin pa nila, i-impound? So ano bang gusto nilang mangyari? Hindi naman daw sila tutol sa modernisasyon, kundi sa proseso lang na gustong gawin kaugnay nito. Kaisa ng gobyerno ang Manibela, nga lamang ayaw natin na sinasakal tayo, ayaw natin na yung mga bibili nating mga sinasabi nilang modernong sasakyan ay galing China. Nang tanungin kung ano ang plano nila sa mga susunod na araw, nanindigan ng Manibela. Hindi namin ibibigay yung aming mga jeepney. May mga prangkisa kami, tanging ang Kongreso lamang ang pwedeng mag-revoke nito. Hinihintay pa namin ang tugon ng LTFRB tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.
Pinatay at isinilid sa icebox ang isang naniningil ng utang sa 13 Martires, Cavite. Ang suspect isinukplong ng kanya mismong asawa. Nakatutok live si June Veneracion. June. Emil, buhay nga ang naging kapalit ng paniningil ng utang ng isang babae dito sa 13 Martires, Cavite. Pagkatapos siyang patayin umano ng taong sinisingil niya ay itinago pa ang kanyang katawan sa loob ng isang maliit na icebox. Tumakas ang suspect pero wala pang 24 oras na lumipas ay naaresto rin siya ng mga pulis. Sinong mag-aakala na sa sukat na 2 talampakang haba, 1.5 lapad na taas, magkakasya sa loob ng icebox na ito ang bangkay ng isang babae? Kaya marahil marami ang nabigla nang madiskubre kahapon na may siniksik na katawan ng tao sa loob nito sa 13 Martires, Cavite. Hindi makatao, pandemonyo. Kahit sinong tao na kumaayos yung pag-iisip po, hindi mo gagawin yan. Lumabas sa investigasyon ng PNP na ang paniningil umano ng biktimang si Marijoy Singaya ng utang ang naging mitya ng kanyang kamatayan. Pinuntahan umano kahapon ng biktima ang isa niyang kapitbahay para maningil ng buwan ng hulog sa utang na 50,000 pesos. Ang ating biktima is dumating sa kanilang bahay around 4 o'clock kahapon para maningil po ng utang. So pagdating sa bahay, nagkaroon ng medyo pagtatalo and then nasapok ng ating suspect yung ating biktima. And nung matumba po si biktima, nakakita siya ng tali and then pinikti po niya bago niya inilagay din sa icebox. Agad na tumakas ang suspect at nang kinagabihan, tinawagan ng kanyang asawa para sabihin na may patay sa cooler sa loob ng kanilang bahay. Hindi siya kinonsinti talaga ni wife eh. So mismo si wife yung nag-inform sa ating kapulisan na nakapatay yung kanyang asawa. Base sa investigasyon ng 13 Martires City Police Station, pinwersang ipasok ng suspect sa maliit na icebox na ito ang biktima na merong taas na 4'11 hanggang 5 feet. Hinala ng mga pulis, posibleng nagkabali-bali ang mga buto nito. Makukumpirma yan kapag lumabas na ang resulta ng autopsy na ginawa sa kanya. Pero hindi rin nagtagal ang pagtatago ng suspect. Ngayong hapon ay naaresto siya sa Pasay City. Totoo po ba na pinatay niyo raw po itong biktima? No comment po. Sa pagkakapatay sa biktima, 2 bata ang nawala ng ina. Sa ngayon po, ipapasalang-alang po sa PNP. Yun lang po talaga yung magagawa ko kaysa dungisan ko po yung sarili kong kamay. Nakakulong na ngayon sa custodial facility ng 13 Martires City Police Station ang naarestong suspect. Bukas naman ay inaasahang maisasampa na ang reklamong murder laban sa kanya. Emil? Maraming salamat, June Veneracion. Happy Thursday, chikahan mga kapuso! From Running Man Philippines sa maaksyong Black Rider naman, magsasama sina Ruru Madrid at Lexi Gonzalez. And speaking of Running Man, kunento ni Ruru kung paano niya sinupresa ang runners. Makichika kay Lars Santiago. Action! Pawisan at may dugo na sa may labi si Ruru Madrid sa gitna ng tirik na araw habang kinukunan ang hitik sa aksyong mga eksena niya para sa Black Rider. Mr. President! Kung ngayong linggo ay napasabak ng peligro ang karakter ni Ruru na si Elias para iligtas ang Pangulo ng Bansa. Sa susunod na linggo ay kaibang aksyon naman ang kanyang kasasangkutan. Ito yung parang bagong yugto na kasi ng Black Rider. So parang, syempre, kung nakita natin yung mga pasabog ng first season, nakita natin kung gaano kagrabe yung mga bakbakan, gusto natin mahigitan yung expectations sa mga tao doon sa mga gagawin natin dito po sa bagong yugto. Bukod sa maraming pasabog na action scenes, hindi siyempre mawawala ang drama. Nakita naman po natin na ang dami pong mga pumasok na bagong characters. Of course, si Angeli Kang bilang si Nympha, nakita natin na marunong pala siya makipaglaban, marunong siyang bumarel. Hanga si Ruru kay Miss Chanda Romero na talaga namang G sa mga action scenes. Yung mga eksenang ginagawa nga namin talagang very action-packed. Inangkas ko siya sa motor, maraming mga eksena nagbabari lang kami. So,
Right now, I'm just enjoying every single moment na nagte-taping kami. Sa pagpasok ni Lexie Gonzalez sa series, pakiramdam daw ni Ruru ay reunion nila ito pagkaraang magsama sila sa Running Man Philippines Season 1. And speaking of Running Man, matutuwa raw ang mga manonood kung paano sinorpresa ni Ruru ang runners sa bigla niyang paglabas sa isang mission. Medyo na loko ko naman sila nung una, but eventually, syempre, dahil nga amoy ko pa lang, alam na nila eh. Pero sobrang happy kasi syempre, kahit na hindi po ako nakasama dito sa Season 2 ng Running Man na buo, kahit pa paano naging parte pa rin po ako. Lar Santiago, updated sa showbiz happening.